Okay, gandang gabi po. Maaga ho ang message natin ngayon, no? 6:43. Yan, kapag-prayer time na po kami. At kung meron pa po kayong mga prayer request, ilagay niyo po sa ating GC. At kung hindi po kayo kasama sa aming GC, ay pwede po namin kayong i-add kung gusto po ninyo, or kung kayo naman po ay member ng ibang church, i-PM na lang po nyo kami. Huwag na po kayong sumama sa aming GC. Ito na aming pong GC ay exclusive para po sa Community Baptist members only at saka sa Liberty Baptist Ecclesia. Kung kayo po ay member ng ibang church, PM nyo na lang po kami. We will include you in our prayers. At yun, kung hindi po kayo member ng anumang Baptist Church, especially na dito kayo sa Bulacan, ay mag-chat lang po kayo sa amin, tawagan niyo po kami, at kung gusto nyong bisitahin namin kayo, at ipanalangin, i-pray over ang inyong bahay, sasakyan, pwede po yan. At kami rin po ay, kung meron po mga pumanaw, pwede po tayo mag-preach doon sa burol, At kung meron po kayong problema sa inyong marriage life, family life, so pwede po kami bigyan ng counsel, Meron po tayong binigyan po tayo ng government ng dyan. Pagkat nag-undergo po kami ng mga trainings and seminars. At maging sa marriage life, marriage law, meron po ng mga kakasalin. Okay po. Ngayon, para po sa ating message, at dito po, ini-invite po namin kayo every time na may gawain, especially po ang Sunday. Sunday, mag-umpisa po tayo ng 10 o'clock para po sa ating Sunday school. And then, tuloy-tuloy na po yon. Ang message ng worship ay 11 o'clock. Okay? So, tutuloy po natin ang message sa Sunday school. Sunday school po itong tutuloy natin. Yung respect for marriage and family. Yung ating pong marriage life at yung ating family life ay dapat ayon po sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Sabi po ng Matthew chapter 19 verses 4 to 6, And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Yan po, So yung tao na opposite, sabi ng opposite, man, ang opposite niya ay woman. At ang opposite ng woman ay man. At sabi ng Bible, true marriage, yung dalawang tao na opposite ay ginagawa niyang isa. Sabi po ng Hebrews 13:4, Marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. So yung kasalan, sabi nga, yung wedding, yung marriage po, ay itinatag ng Diyos yan doon sa Garden of Eden pa. Nung likhain ng Diyos si Adan, at mula kay Adan ay nilikha ng Diyos si Eva, at pinagsama ng Diyos si Adan at si Eva. Ang tawag po doon ay marriage. Yan. So, kaya through marriage, ang dalawang tao no opposite sex
ay magsasama at ang sabi ng Bible, sila ay magiging isang laman. Yan. At sila hihiwalay sa kanilang magulang, sila ay bubuo ng sariling pamilya, at sila ay magiging pinagpala. At kung pag-aaralan po natin ang Psalms 127 and 128, sa pamilya, merong inheritance ang Panginoon. Meron siyang gift. At ang gift ay ang anak. So, ang anak ay regalong mula sa Diyos. At ito po ay reward ng Panginoon sa bahay bata ng babae. Kaya ang tawag po dyan ay inheritance. So, kung meron po kayong anak, iyan po ay reward. Iyan po ay inheritance from the Lord. Kaya, blessing po yan. Pagkaman sa panahon natin ngayon, pagka meron kang 3 anak, iba ang magiging kaisipan ng tao. Bakit po? Kasi hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Mga practical atheist, atheist. Bakit? Sabi ng Bible replenish the earth. Diba? Sinabi yan kay Adan. Sinabi rin yan kay Noah. Replenish the earth. Katulad ng China, nung araw, meron silang one-child policy. One-child policy. Ngayon, hindi na. Binago na nila. Hanggang 2 na lang. Hanggang 2 na. Kaya, ngayon, kung magiging 3, mamimili ka kung sino doon ang bubuhayin mo, yung nasa tiyan o yung nasa labas. Okay, yun ang alam ko, yun ang bagong pagkakaalam ko sa family code ng China. Pero sa Pilipinas, wala po tayong gano'n na kailangan 1, 2 lang o 3 lang. Kapag sabi ng Bible, ang anak ay regalong mula sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay may anak, ikaw ay may pagpapala. Ngayon, pag anak, parang ang tao, hindi masyado. Pero pagka sinabi mo ito ay pera, kahit na ilang milyon. Kasi nga, sa ngayon po sa pag-aaral ng 2020, year 2000 pala, year 2000, 2023 na. Pag meron ka isang anak, kailangan meron kang 3 million para mapag-graduate mo yan ng college. Ngayon, baka hindi lang 3 million. Kaya, ayaw na lang magkaroon ng maraming anak ng tao ngayon. Ang gusto nila, 1, 2 lang. Pag 3, parang sobra na. Pero sa salita ng Diyos sa Biblia, ang anak ay regalo, ang anak ay pamana. Ang tawag dyan sa Psalms 128, ito yung bala sa pana. Ito yung arrow. Yung arrow. That's your arrow. So, ang aking arrow ay 4. Okay? At ang sabi ng Bible sa Psalms 128, ang arrow ay nasa kamay ng isang mighty man. So, sino yung mighty man? The father or the parents. Ngayon, nasa iya kung hanggang saan mo ititira ang iyong bala. Sa malayo ba o dyan lang sa tabi? Kung sinabi mo dyan lang sa tabi, baka mangingisda lang yun. Baka magkatanim lang ng, o kaya magkataho lang yun. Magkataho, mga gano'n, magtitinda ng balot. Pero kung dadali mo sa malayo, maging senador pa yan. Ibig sabihin nun, ibig sabihin ng Bible na nasa sayo kung gaano kalayo mo ititira ang iyong bala. Sabihin po, gaano kalayo o kataas o katayog ang pinapangarap mo sa mga anak mo.
At kung pangarap mo silang maging mga abogado, mataas yan, di ba? Ibig sabihin, yun ang tatargetin mo, ganung kataas, so mag-e-exert ka ng more effort para maabot niya yung ganung kataas na kondisyon. Kaya magpaaral ka ng abogado ngayon, nako, napakabigat sa bulsa, di ba? Magpaaral ka ng ibang matataas na kurso, malaking pera yan. Kaya nga sabi ng Bible, nasa kamay ng mga magulang kung hanggang saan makakarating ang anak. Kaya yung mga magulang, kaya may ibang mga magulang, sabi, anak, makatapos ka lang ng high school, trabaho ka na, bakit mahirap ang buhay natin eh. Yung hanggang doon lang ang pangarap ng tatay at ng nanay, di ba? Kung meron kang mas mataas na pangarap sa anak mo, anak, pagkatapos mo ng high school, mag-aaral ka pa, sige, magkatrabaho ako, dodoblehin ko ang aking trabaho. Ganun, di ba? Siyempre, pangarap mo yan eh. So, yun ang sinasabi ng Psalms 128 na ang mga anak conforme sa magulang kung ito ba ay kanyang hahayaan na makarating sa mas malayo. Sabihin, mas maabot ang mas matataas na pinag-aralan. Kaya nga, maraming bata gustong mag-aral, pero sabi ng magulang, anak, hanggang dito lang ang kaya ko. Diba? Bakit po? Kasi hanggang doon lang ang kaya ng Diyos niya eh. Hanggang doon lang ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero kung tayo Kristiyano, diba? Aalamin natin kung anong kalooban ng Diyos sa batang yan, at saka natin siya susuguin sang-ayon sa kalooban ng Diyos sa batang yan. Bagamat marami rin pastor ang hindi nakapagpag-graduate ng college sa mga anak. Diba? Pero sabihin, nandiyan ang Diyos. Nandiyan ang tulong ng Diyos. Basta alam mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa anak mo, hayaan mo ang Diyos ang mag-supply ng pangailangan niya. So, ipanalangin mo at magtrabaho ka sang-ayon sa iyong kakayanan at hayaan mo ang Diyos ang tumulong sa kanya hanggang sa maabot niya ang kanyang pangarap. Okay ba? So, kaya nga po sabi rito, marriage and family must be anchored on love and unity. Yan po yung una, no? Dapat po, yung love niya, Ephesians 4:2 and 3, sabi niya, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, and devouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So with lowliness and meekness, with all long suffering. Kaya yung ating pong pamilya, mga anak, ay dapat nating alagaan. Dapat natin silang itaguyod with humbleness, with meekness, with long suffering, and forbearing. Siyempre, ang mga bata po ay mahilig mag-explore. Mga explorer yan eh. May mga tinatawag na yung bang stages. Diba? May mga stages yan eh. Mula sa pagka-baby, yan. Infant stage. Yan. Tapos, may mga tao dyan, nakalimutan ko na eh. No? Pero pagdating niya ng mga high school, mga explorer na yan. Explorer na yan, hanggang college yan. Kaya dyan, madalas sinasabi ng magulang, mga rebelde ng mga bata. Actually, hindi sila mga rebelde eh. Explorer lang sila.
Tinitingnan nila ang kanilang capacity, ang kanilang kakayanan, kung hanggang saan ang magagawa nila. Ha? Kaya akala ng magulang, mga rebelde yan. Ayaw sumunod, ayaw makinig. Pero kung alam mo, ang kanilang stages, hindi mo masasabi sila rebelde. Ibig sabihin, inaalam lang nila kung ano ba ang kanilang katangian, kakayanan. Potential, yan, potential. Dinidiscover nila ano ba yung potential nila. Kailangan sa panahon na yan, ready ka to support, to supply the need of your children. Sapagkat nandun sila sa stage of exploration. Tinitingnan nila yung kanilang capacity, ang kanilang talent, ang kanilang yung kanilang hangganan. From high school to college yan. Ngayon, kung ikaw na magulang, ay hindi ka marunong mag-tiis. Siyempre, sabihin mo sa anak mo, minto ka na. Hindi na kita kayang tagalan kapag aralin pa. Ang sabi ng Bible, yung love dito po ay agape. Meaning to say, the love of God. Maliban na ang isang tao ay maging Kristiyano, anak ng Diyos, mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ay hindi po siya magkakaroon ng tinatawag na agape love. Because agape love comes from God. Diba? Sapagkat ang Diyos mismo ay agape. He is agape. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyano ka, you have God in your life. You have agape in your life. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, magagawa mong maging mapagpakumbaba, maamo, mapagtiis, at mapagbata na may pag-ibig. Bakit? Sapagkat the God of love ay nasa iyo. And the God Himself is with you. Kaya kaya mong tiisin. Kaya sabi ng Bible, ang inyong relasyon na nakaangkor sa pag-ibig ng Diyos doon sa agape ay nagiging matagumpay at pinagpala. At ang tangi lang merong ganyang pag-ibig ay ang mga mananampalataya ni Kristo. Kaya kung hindi ka pa mananampalataya ni Kristo, meron kang love, of course. Siguro yung love mo, maaari yun yung phileo love o yung tinatawag nilang eros love. Pero marami pang uri ng love. Diba? Merong love of money at ibang pag-ibig yun. Ang tawag doon, nakalimutan ko ang tawag doon sa Greek word, pero ang tawag doon ay pag-ibig na makasalanan. Sinful love. The love of money. Kaya sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. So, hindi po phileo ginamit doon. Hindi po eros ang ginamit doon. At hindi po agape ang ginamit na salita doon. So, pero dito, ang ginamit ng Panginoon is agape. Diba? With lowliness and meekness, long-suffering, forbearing, in love. Kaya ang Kristiyano, merong love yan eh. Kaya ang Kristiyano, kahit na gaano ka tigas ng ulo ng anak, na ipapanalangin pa niya kapag palain ng Panginoon. Mga pastor, di ba? Kahit gaano ka rebelde yung miyembro, ang panalangin pa rin ng pastor, Panginoon, itong member ng church namin na to ay
kausapin mo, bless mo pa rin siya. Ha? Dito po, sa Community Baptist, sabi sa mga members, kahit mamuhi na kayo sa akin, ang prayer ko pa rin sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Bakit po? Bilang ama sa pananampalataya, sa mga anak ko, kahit sabihin mo ang anak ko ay mag-rebelde sa akin, ang panalangin ko pa rin, Panginoon, i-bless niyo po yung anak ko. Bakit? Anak ko yan eh. Pamilya ko yan eh. Laman ng aking laman, sabi nga eh. Dugo ng aking dugo. Pag yung anak ko ay sinumpa ng Panginoon, kaya ano ba ang dala niya? Apelido. Di apelido ko, di ba? Ngayon, parang si Moses, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, gugulawin ko na ang mga Israelitang yan. Lilipulin ko na sila. At mula sa iyo, magtatayo ako ng bagong Israel sa iyong lahi. Pero sabi ni Moses, Panginoon, kung papatayin mo lang din naman sila, isama mo na ako. Ano sabi ng Diyos? Alang-alang sa iyo, Moses, hindi ko sila lilipulin. Diba? Kung meron akong rebelding anak, baka mula sa rebelding anak ko na yan, makita niya yung aking malasakit, pagmamahal, baka sakaling magbago. O kung hindi man, baka yung aking magiging apo. Nakita niya, no? Yung lolo ko, kahit nagalit ang tatay ko, pinagpipray pa rin niya ang tatay ko na maging pinagpala. Baka sakali yung apo. Di ba? Kung kadugo mo yan, gano'n ang iyong panalangin. Treatment. Hanggang lupa lang yan. How much more yung spiritual hanggang langit. Di ba ba? Kaya sabi ng Bible, with lowliness, all lowliness, meekness, with long suffering, forbearing in love. And endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So you always look for unity and peace to your family, to your marriage-like relationship. Bagat hindi ka naman perfecto, hindi naman din perfecto yung partner mo. So, kung ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na nangingibabaw sa ating buhay, pwede pa rin tayong magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Sabi nga ng Bible sa Romans, when we were yet sinners, Christ died for us. Noon tayo mga makasalanan pa, noon tayo mga kaaway pa ng Diyos, namatay na si Kristo. How much more? Ngayong tayo ay mga anak na ng Diyos. Hindi ba mas pagpapalain tayo? Kung pinagpala pa rin tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan, nahabag pa rin siya sa atin at pinadala pa rin niya si Kristo, how much more ngayon tayo mga Kristiyano na? Mas lalo tayong i-bless ng Panginoon. All we have to do is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Diba? With all your mind. Ang sabi ng Bible, all things work together for good. Diba? Sabi na Ecclesiastes 4:9 and 10, two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he is fallen, for he hath not another to help him up. Yan, no? And sabi nga, marriage and family must be anchored on love and unity.
This provides a strong foundation for enjoying happy times and getting through any difficult circumstances in our life. Kaya kung tayo po ay naka-anchor ng ating family sa love and unity of God, ang ating family, kahit maraming problema, ay makukuha pa rin maging masaya. Kahit maraming mga pagsubok, ay makukuha pa rin maging magkakasundo. Pagkat wala namang pamilyang walang naging problema. At madalas pa nga, maliit na problema, naghihiwalay. Meron nga isang mag-asawa, narinig ko lang kay Pastor Danny, muntik na maghiwalay dahil sa paano gumamit ng toothpaste. So, ang ginawa ng lalaki, para na lang hindi sila magkahiwalay dahil sa laging away, dahil sa paggamit ng toothpaste. Kumuha sa sarili niyang toothpaste. So, hiwalay sila ng toothpaste. Kapag sabi niya, yung misis daw niya, pag kumuha ng toothpaste, kung saan ang pinipiga, sa gitna, kung saan. Pero yung lalaki, pagka kumuha ng toothpaste, doon sa pinakadulo. Agad ayaw niya ng deform yung pinaka bahay ng toothpaste. Nagkatalo sila lagi doon. Kaya pagkagamit ng toothpaste yung babae, kung saan lang siya pipiga, basta mahalaga sa kanya, may toothpaste na lalabas doon. So, ginawa ng lalaki, okay, sabi niya, okay, ito yung toothpaste mo, ito na may sa akin. So, yun, bahala ka dyan sa toothpaste mo, huwag mo gagalawin ito toothpaste ko. Sa toothpaste lang, muntik maghiwalay. Di ba? Napakasimple. Pero buti na lang, ang lalaki, okay, ito yung toothpaste mo, ito yung toothpaste ko. Hindi ko magagalawin itong toothpaste ko. Okay, dahil lang doon, two are better than one. Mas magandang, pero isang tao, ay alam nyo, habang nakikinig ako sa mga pinagtatalunan, kung tignan nyo, yung Ukraine, hindi matalo-talo ng Russia. Kaya bakit? Hindi siya kasi nag-iisang lumalaban. Oo, pagdating sa labanan, yung kanilang manpower, yung kanilang mga sundalo. Pero tanda nyo, ang daming nag-volunteer sa Ukraine na iba't ibang bansa para ipagtanggol ang kanilang bansa, ang Ukraine. Pero hindi nag-iisang Ukraine. Bakit? Nandiyan nakaback up ang maraming bansa kasama ang Amerika para ang Ukraine ay manatiling nag-i-exist as independent nation. Ngayon, kung ang Pilipinas ay walang magiging kasama, nag-iisa, sabi ng Bible, two are better than one. Kahit ikaw na ang pinakamalakas na bansa sa mundo, pag nag-iisa ka, talo ka. The power of two or the power of more than two. At sabi nga ni Kristo, kung merong dalawa o tatlo na nagtitipon sa aking pangalan, nasa gitna nila ako. Kung nag-iisa ka lang, hindi ka sasamahan ng Diyos. Nag-iisa ka lang ala kang kausap na para kay Kristo, para sa Diyos. Diba? Two are better than one. Ang Diyos ay Trinity. God is one, but God revealed Himself in three different personality. Diba? The Father, the Word, the Lord Jesus Christ, the Son, and the Holy Ghost. Kaya, kailangan natin ng partner. Hindi po kahit sabihin mong tayo lang maging powerful nation in the world, we need somebody to
to be with us. Alam mo, tama lang ang ating presidente. Tayo nakikipag-alyansa, nakikipagkaibigan sa mga bansang katulad natin na mayroong paniniwala sa Diyos. Ang China, ano bang China? Ano yan eh? Communist nation, di ba? Tayo, ang Pilipinas, hindi naman tayo communist nation eh. Tayo ay democratic nation. At ang Pilipinas ay Christian nation. So naniniwala tayo sa Diyos. At naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Two are better than one. So okay lang na meron tayong kaalyado. Nasasamahan tayo, tutulungan tayo, at sila rin. Kung sila yung mga kailangan, tutulungan din natin sila. Bakit? Kapag sabi ng Bible, because they have a good reward for their labor. Pagka pala dalawa kayo o higit pa, merong good reward sa inyong ginagawa, sa inyong pagpapagal. Diba? Ano yun? Una, hindi kayo madaling talunin. Dalawa kayo. Kaya nasabi ng Bible, for if they fall, pag bumagsak ang Pilipinas, ano sabi rito? The one will lift up his fellow. Bumagsak ang bansang Pilipinas sa kamay ng invaders. Merong siyang kapartner, tinulungan siya, hindi nakabangon. Yun ang nangyayari sa Ukraine. Tinutulungan siya ng ibang bansa to defend themselves. Diba? To defend themselves. May support of other nation. Kaya sabi ng Bible, two are better than one. But woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Ngayon, yung nag-iisa, pagbagsak niyan, hindi na babangon yan. Bakit? Wala naman siyang katulong eh. Sino magtatayo sa kanya? Wala naman eh. Sa pamilya, sa tao, nung makita ng Diyos, si Adan na nag-iisa, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong kanya-kanyang partner. Pero pag dating kay Adan, nakakita ng Diyos na si Adan na nag-iisa niya. Sabi ng Diyos, it's not good for a man to be alone. I will make him an helpmeet. Kaya ang tawag sa babae ay helpmeet, hindi maid. No, hindi kayo maid, hindi kayo kasambahay. Kayo ay helpmeet, katuwang. Sa ating programa, yun ang kinuha mong pangalan eh. Katuwang. Tagalog. Pero sa English yan ay helpmeet. Sabi po, hindi mabuti sa isang tao wala siyang partner. So, kailangan mo ng partner. Maliban na ikaw ay hinayaan ng Diyos katulad ni Pablo na isang eunuch. Diba? Si Pablo ay tinalaga na siya ng Diyos na maging eunuch. Sinabi naman niya yun. Pero sabi ng Bible, two are better than one. So sa family, mag-asawa kayo, sabi ng Bible, the two will become one. Mag-iisa na naman kayo ulit. Ano kailangan nyo para hindi kayo nag-iisa? Kailangan meron kayong mga anak. At yung anak na yan, yan yung regalong mula sa Diyos. Diba? Iyan ang inyong magiging helper. Yan. Magiging happiness, helper ng inyong family. Pagkat ang mga batang yan, habang sila lumalaki, at pag nakatapos siya ng pag-aaral, sang-ayon sa iyong pagtulong. Nakita mo yung kanilang potensyal. Itong anak ko na to, mukhang ito ang kanyang gift ng Panginoon. So,
tinulungan mo siya, pinag-aral mo siya, pinagtapos mo siya, magkakagraduate yan. Maaaring iyan ang tumulong sa buong pamilya mo para makangat kayo. Di ba? Maaaring gamitin ng Diyos yan. Kaya magkakaroon ka ng happiness sa mga anak, magkakaroon ka ng health, katulong. Yun yung katulong mo na yung mga anak mo. At sabi ng Bible, magiging healing. Yan. Bakit? Siyempre, lalo kung broken-hearted ka na, sa sobrang dami mong pinagdaan ng hirap. At ito na yung mga anak mo ngayon, malalaki na, nakagraduate ka, tinutulungan ka na. Nagiging help na sa iyo. Ay, salamat anak. At ako'y nabunutan ng malaking troso sa aking bibig. Dahil napagkat nagiging katuwang mo na sila sa iyong family. Diba? So, ayun po, ang ating family, ang ating marriage life must be anchored on the love, on love and unity na nagmumula sa Diyos. At pag ganyan ang ating family, makakaasa po tayo na tayo ay magiging maligaya, pinagpala, at magiging good example to follow to our nation, our neighbor, ang ating family. So, yan isilapin natin. Yan natin ang ating mga anak, ang ating mga pamilya, pakilala natin sa kanila ang Diyos. At pag nakilala nilang Diyos, magkakaroon ng sariling pamilya yan, the same na ating ginawa ang gagayahin nila. At baka hindi pa sa ating ginawa ang kanilang magawa. Mas lalo silang i-bless ng Panginoon. Kaya pakilala natin sa ating mga anak ang Diyos. Nakakalungkot, maraming mga magulang naakay nila ang kanilang anak sa ibang bagay, pero hindi nila naakay ang kanilang mga anak sa Diyos. Kaya, naging matagumpay man sila, pero hindi good success. Ano sabi ng Joshua 1:8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. For then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good success. Diba? Dapat itong ating maging manual of our life, of our family life, marriage life, the Word of God. Ang sabi ng Bible, good success. Maraming successful, pero hindi good success. Ang tanging magbibigay sa atin ng good success ay ang ating pagsunod sa salitaan ng Diyos. Ano sabi ni Kristo, Matthew chapter 7? Ang sino mang nakikinig at tumutupad ng aking salitang ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. At kung dumating ang bagyo, ang unos, ang hangin, ay hindi ito babagsak. Diba? Rock ito po ay picture of strength, power, steadfastness, firmness. Diba? At ang rock is the Lord Jesus Christ. Itatag mo ang iyong pamilya kay Kristo, and your family, your home, your relationship will stand strong and it will last hanggang sa unin tayo ng Diyos sa tamang panahon. Okay po? Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig. Ito pa lamang po yung point number 1 ng message. Ito po'y
sinimula nung Sunday sa Sunday school class. Nawa po ang aming pamilya, Panginoon, ay huwag namin pabayaan. Kapag especially ang mga pastor, sabi ninyo na isa sa mga requirements ng isang pastor ay ang kanyang pamamahala ng maayos sa kanyang sariling pamilya. Nawa po ay maalagaan namin ang aming mga anak, mapakilala namin sa kanila ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at sila'y maging mga tunay na Kristiyano, not just sa bibig o sa puso, kundi sa puso. Mga mananampalataya ni Kristo, may takot sa Diyos at nabubuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Panginoon, basbasan niyo po ang aming mga pamilya at huwag kaming manghinawa na sila'y aming tulungan, itaguyod, hanggang sa sila'y maabot nila ang kanilang pangarap o yung kalooban ninyo sa buhay nila, at higit sa lahat, yung kalooban mo na kaligtasan sa bawat tao. Maipakilala namin sa kanila the gospel of the Lord Jesus Christ. Kapag ito lamang, Panginoon, ang tanging kapangyarihan mo to save those who will believe to the gospel of the Lord Jesus Christ. Salamat po at i-bless niyo po ang aming mga pamilya at maging halimbawa kami, Panginoon, sa mundong ito ng godly family. At i-bless niyo rin po ang aming offering. Pagpalain niyo po magkakaloob sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ulitin po natin ng give thanks. Okay, ulitin na lang po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.